Ang monghe at ang kanyang entourage ay mukhang nahaharap sa maraming problema. Ngunit ito ay isang maikling eksena lamang, dahil ang daan patungo sa kanluran ang kanilang binalak. Ito ay bago sa pan-dining ni Master Ayo. Habang si Master Lai ay nagtanong tungkol sa kanyang mga pananaw na ano ang kanyang mga iniisip kung ilan sa kanila ang magiging banta para sa monghe at sa kanyang mga apprentice. Kita sa mga mata ni Ayo na ilang beses na niyang pinakinggan ang kwentong ito. Kabisado lang niya ito at hindi kailanman nagkaroon ng malalim na pag-iisip. Sinabi ni Master Lei na ang monghe at ang kanyang mga apprentice ay may nakalaan na tutulong sa kanila sa bawat problemang dumating sa kanila, hindi sila pagbabantaan. Dahil para sa mga cultivator ang isang maling hakbang sa kanila ay maaaring mawasak ang kanilang buong kaluwalhatian. Sinabi niya na hindi niya nakitang nakaka-inspire ang kwentong ito. Ngunit para kay Master Lei, ang kwento ng paglalakbay na ito ay hindi hihigit sa isang mahabang paglalakbay. Kaya't pinatigil niya si Master Ayo sa pagbibigay ng napakaraming regalo sa gayong mga tagapagsalaysay ng kwento. Dahil ito rin ay haantong sa maling bahagi ng mga pag-aaral ng cultivation. Si Master Ayo ay tumingin sa monghe at kanyang mga apprentice kung saan tinulungan ng iba't ibang bumili sa kanyang mga salaysay sa paglalakbay. Kung lumitaw ang isang demonyo na walang immortal na background, siya ay mamamatay sa pamamagitan lamang ng isang hit master. Napagtanto ni Master Ayo na ang kwentong hinangaan niya ay katunayan ng isang maling na kwento. Tinanong ni Daji kung tama ba ang ginawa niya sa pagsasabi sa kanya ng totoong bahagi ng kwento. Sumagot siya na ito ay mas mabuti para sa kanya kaysa maadik sa kwento at sirain ang kanyang buhay. Ang bagay na hindi maintindihan ng lalaki ay ang monghe ay isang immortal cultivator at kung ang kanyang paglaki ay anak ng Green Cloud Valley, na binalak ng mabuti para sa kanya, inihanda ng mga tagapaglingkod ang lahat ng mga halimaw para sa tinatawag na Taoist Heart Trial, para sa mga outdoor practice. Palagi siyang may mga bodyguard na sumusunod sa kanya para sa kanyang proteksyon at ang pera na ibinigay niya sa storyteller ay mula mismo sa bodega. Pagkatapos ay kinikilala niya ang Master Lies at sinabing makakamit niya ang pagiging Buddha basta't siya ay nagsisikap at sinusunod ang landas na binalak ng kanyang ama. Sinabi niya na ang kanyang mga salita ay nagpagising sa kanya at pagkatapos ay umalis. Nabigla si Master Lai nang mabigyang kahulugan ni Masters Ayo ang kwento sa ibang paraan. Tumingin si Master Lai sa mesa at nakita ang kwintas na naiwan ng lalaki sa mesa. Humarap siya kay Daji at sinabing may pera sila, kaya pwede na silang mag-shopping sa isang lugar malapit sa inn. Si Manyang at ang kanyang kaibigan ay may mahalagang bagay na dapat talakayan. Sinabi ni Manyang na si Master Ling ay isang mabuting tao at ang mabubuting tao ay poprotektahan ng langit, kaya tiyak na makakaligtas sila sa sakuna na ito. Sinabi ni Yang na noong una ay nagplano siyang magtanong tungkol sa kanyang ama tungkol sa pagsubok ng Diyos. Sinabi niya na ang kanyang ama ay abala sa pagharap sa seremonya ng demonyo ng Luck at hindi siya haharap sa anumang iba pang bagay sa ngayon. Ngunit kung hihintayin niyang matapos ang seremonya, maaari niyang makita ang kanyang ama. Walang oras ang kanyang ama para kay Master Yao. Sinabi ni Manyang na narinig niya na ang lahat ng cultivation test by God sa lambak ay personal na pupunta sa seremonya. Tinanong niya kung nagkaroon ng anumang aksidente na sanhi ng seremonya na sobrang seryoso. Sumagot siya na dahil ang pagsisimula ng selyo ng Berdeng Cloud Lock ay humihina at hamina, ngunit wala nang gaanong lakas na natitira pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito dahil sa ilang hindi kilalang mga pangyayari, ang selyo ay biglang lumuwag at nawala sa huling 2 araw, na medyo nakakagulat para sa kanyang ama. Ito ay nakakagulat din para kay Manyang. Iniisip ng kanyang ama, kung may nagbago sa pagitan ng langit at lupa, ngunit hindi siya sigurado sa alinman sa mga ito. Pumasok ang anak ng Green Cloud Valley at nagulat nang makita si Manyang. Binati niya ito, sinabi ng ginang na dapat niyang aliwin ang iba pang mga bisita dahil marami ang dumarating para sa seremonya. Si Master Ayo ay kapatid ni Lady Qin o Manyang. Kaya sinabi niya sa kanya na pumunta siya upang makinig sa paglalakbay sa kanluran. Tanong ng kanyang kapatid na babae na parang sa huling bahagi ng kwento, nakuha ni Monk Tang ang scripture. Sinabi ni Ayo na nakuha niya ang banal na kasulatan dahil ang lahat ay pinlano mula sa simula. Tinanong niya kung bakit siya nakakaramdam ng dismissive. Tinanong niya na siya ay palaging tagahanga ng kwento. Sinabi Master Ayo na isantabi ang kwento at dapat malaman na siya ay nakatagpo ng isang kakaibang tao ngayon, kahit na siya ay mortal, ngunit siya ay puno ng karunungan. Nilinaw niya ang katotohanan sa kanyang mga salita lamang, at ginawa rin siyang napagtanto ang tadhana.
Sinabi niya na naramdaman niya ang kanyang sarili bilang Monghe Tang. Sa buhay na ito, siya ay isang mayamang tao na hindi kailangang magsumikap para makamit ang pagiging Buddha. Nagalit ang kanyang kapatid at sinabing hindi na maliligtas ang kanyang kapatid dahil may diferensya sa pag-iisip. Humingi siya ng paumanhin para sa kanyang pag-uugali sa harap ni Manyang, ngunit sinabi niya na dapat niyang pahintulutan si Master Ayo na magsalita. Sinabi ni Lady Qin na baka kilala niya ang lalaking nagpabago ng kanyang isip. Sinubukan hulaan ni Lady Qin ang personalidad. Samantala namimili ni Master Lai kasama si Daji at nagustuhan niya ang pakiramdam na ito. Sinabi niya na hindi siya makapaniwala na ang isang string ng espiritual na bato ay maaaring ipagpalit sa napakaraming pera. Sinabi niya na maaari na nilang mabayadan si Lady Qin para sa tirahan na binabayaran niya para sa kanila. Narinig siya ni Lady Qin at tinanong kung binanggit niya ang kanyang pangalan. Sinabi ni Master Lai na ibabalik daw niya ang perang ginastos niya sa kanilang tirahan. Sinabi niya na nakilala niya ang isang mayamang playboy na nagbigay sa kanya ng isang string ng espiritual na bato, nagtanong tungkol sa kanya. Kaya sinimulan niyang ilarawan yon. Siya ay mukhang isang uri ng lalaki na nalululong sa mga nobela, ngunit walang anumang kasanayan o kaalaman at tila isang alibugha. Habang sinasabi niya nagpakita ka muli si Master Ayo. Sinabi ni Master Lai na eksaktong nagsasalita siya tungkol sa kanya. Masigasig siyang makilala muli si Master Lai. Nagulat si Master Lai sa kanyang biglaang pagsulpot. Humingi ng tawad ang kanyang ate kay Master Lai sa kanilang kabastusan at sinabing matalas ang mata niya. Gaya ng inaasahan sa kanya, sinabi niya na napagtanto niya na ang kanyang kambal na kapatid ay hindi magalang at siya ay anak ng pinuno ng Green Cloud Valleys, at pagkatapos ay binati niya ito. Nagregalo ang Lady Qin kay Daji at inaasahang magugustuhan niya ito. Pero natuklasan ito ni Daji na mahal at sinabing hindi niya matatanggap ang ganoong regalo. Sinabi niya na natatakot siya na ang damit na ito ay hindi magiging sapat para sa Master Lai. At si Daji pagkatapos niyang malaman ang kwento ni Master Lai na walang ideya si Master Lai kung anong kwento ang kanilang pinag-uusapan. Sa katunayan hindi matiyak na hindi niya ginagawang hindi komportable si Master Lai. Iniba niya ang paksa at sinabi sa kanya ni Lady Qin Manyang na ang Master Lai ay may mahusay na kasanayan sa pagluluto. Sinabi ni Master Lai na tatanggapin nila ang damit na iniregalo ng ginang dahil ito ay kahanga-hanga para kay Daji. Ngunit kung sila ay mananatili para sa isang pagkain, si Master Lai ay natakot na wala siyang maihahain sa kanila, kaya't inutusan niya si Daji na dalhin ang pagkain na kanilang inihanda para bukas. Kinabukasan, pumunta si Daji para magdala ng pagkain at Master Lai. Sinabi sa kanila na ipagluluto niya sila sa ibang pagkakataon. Ngunit sa ngayon ay dapat nilang tamasahin ang mga merienda. Parehong nagpasalamat si Masters Ayo at ang kanyang kapatid na babae kay Master Lai. May regalo si Master Lai para sa kanila na hindi mahal. Iniharap niya sa kanila ang mga itlog na inilatag ng kanyang inahin. Pareho silang tumingin sa mga itlog at iniisip kung ito ba ang dawes na mayaman sa pagkain na binanggit ni Lady Qin. Inalok din sila ni Master Lai ng sinigang na may kasamang kanin na dinala niya mula sa kanyang tahanan. Nakatayo sa tabi si Daji sa tabi ni Master Lai at nagsimulang ihain ng pagkain kay Master Ayo at ng kanyang kapatid na babae. Napansin ni Master Ayo, si Daji ay isang diyosa at naisip sa kanyang sarili na tiyak na gumawa siya ng ilang tunay na pagbuti upang ang diyosa ay nagsilbi sa kanya ng lugaw. Napahiya ang ate niya sa mga katangahan niyang iniisip. Inalok din siya ni Daji ng pagkain. Kinain niya ang pagkain at sa unang kagat pa lang ay naramdaman niyang nanginginig ang kaluluwa nito na parabang umaagos ang nectar sa bawat sulok ng kanyang katawan. Iniisip nila kung ito ba ang lasa ng dawes na sinigang. Pagkatapos ay may nakaakit sa kanilang atensyon at napansin nila na ito ay isang itlog na tsaa. Napakasarap daw ng pagkain na ito. Sinabi ni Master Lai kay Lady Qin na mahilig din kumain ng kanyang kaibigan. Ngunit sinabi ni Lady Qin na ang kanyang luto kaya gustong kumain ng marami, kaya inalok niya sila na kumain ng mas marami kung gusto nila. Naisip ni Lady Qin na bahagi rin ito ng plano ni Master Lai. Naisip na si Master Lai ang nagplano ng karneng ito at dapat ay may mga plano para sa seremonya ng berdeng ulap. Nakaramdam siya ng saya dahil nakakuha din siya ng isa sa mga itlog. Itinuring niya itong regalo para sa isang katulad niya. Naamoy niya ang itlog at tulong na para itong itlog na inilatag ng Diyos na parang manok at niluto ng Diyos at may parang tsaa. Hinawakan niya ang labi niya. Ang tasa, ngunit ito ay masyadong mainit. Siya ay sumigaw na ito ay mainit, ngunit masarap,
at ang kanyang kaibigan ay naglalakad sa isang landas nang si Master Ayo ay nagyayabang tungkol sa kanyang pagiging totoo tungkol sa kadakilaan ni Master Lai. Kinilala ng kanyang kapatid na babae ang kanyang kontribusyon at sinabi na sa pagkakataong ito lamang siya ay kapaki-pakinabang. Sinabi niya na ang lugaw at itlog ng tsaa ay parehong may malakas na lasa ng Daoist, ang pagkain lamang ng ilang subo ng mga iyon ay parang sisabog na ang kanyang katawan. Sinabi niya na naramdaman niya ang pakiramdam na ito dati sa kanyang buhay. Sinabi niya yon kahit marami na siyang nakain. Ngunit kung hindi niya naabot ang kanyang limitasyon, makakain pa siya. Ang Masters ay may solusyon sa problema niya. Sinabi niya sa kanya na talagang mabait si Master Lai, na iharap sa kanya ang 2 steam bowl na dadalhin niya. Binalak niyang ihain ang steamed bun na ito at dilaan ito araw-araw. Kung kailan sila babalik, itinuring nila na ito ay lubos na kapaki-pakinabang para sa kanilang cultivation base. Binanggit niya na pagkatapos magdusa mula sa 99 na paghihirap, ang ikadaan ay palaging isang pagpapala. Nalaman niyang totoo ang quote na ito. Nakaramdam ng lungkot si Gon, kaya tinanong siya ng kaibigan kung ano ang dahilan ng kanyang kalungkutan. Sinagot niya ang tubig ng tsaa na ginamit sa pagluluto ng tsaa. Ang itlog ay espiritual na tubig. Kung sino man ang humigop ng isang tasa ng sabaw ng tsaa na may mga dahon ng tsaa. Ito ay maaaring patunayan na ito ang lunas para sa Epiphany. Ang mga materyales na ito ay hindi mabibili ng salapi. Sinabi niya na naging miserable siya at nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa sa pakiramdam na itinapon ni Master Lai ang tubig na ito. Matapos gamitin ito, nabigla din ang kanyang kaibigan nang malaman na nag-aksaya siya ng espiritual na tubig pagkatapos gamitin ito. Pareho silang nagsimulang umiyak dahil ang pagkawalang ito ay mabigat para sa kanila. Nasasaksihan ni Master Ayo ang kanilang kakulangan sa ginhawa at tumakbo upang hanapin ang solusyon sa kanilang problema. Pupunta daw siya sa imburnal at magpapabigat. Ang plano niya ay hintayin si Master Lai na magtapon ng tubig para makolekta niya ang tubig na ito sa pamamagitan ng sewer line. Si Master Lai ay nasa kanyang silid at sinasabi kay Daji na nakita niyang medyo kawili-wili ang mga immortal cultivator. Dahil sila ay napakasaya sa pag-iimpake ng mga steam buns. Sabi niya, hula niya na ang mga taong yun ay kumakain ng masarap at mamantika na pagkain at gusto nilang baguhin ang kanilang panlasa, kaya tinatangkilik nila ang simpleng pagkain. Pagkatapos ay hiniling niya kay Daji na ipahayag ang kanyang opinyon. Nakatayo si Daji sa hallway, nakabihis na lahat. Laking gulat ni Master Lai nang makita siyang bihis na bihis. Masayang tanong niya kung maganda ba siya sa damit na ito. Habang siya ay humahakbang patungo sa Master Lai, nadulas ang kanyang mga paa at nahulog siya kay Master Lai. Sinabi niya sa kanya na bagaman maganda ang damit, ngunit manipis ang tela ng damit, sumagot siya na kung hindi niya gusto ang kanyang damit, hindi na niya ito susuotin muli. Iginiit ni Master Lai na maganda siya at walang dapat ipag-alala. Umiiyak si Daji at tinanong si Master Lai kung sa tingin niya ay maganda si Daji. Sumagot siya na kung hindi siya maganda, huwag siyang papangalanan ng Daji. Kinaumagahan, dumating ang hari para tawagan si Master Lai para sa demonyong Green Cloud dahil malapit na itong magsimula. Nagulat siya nang bumukas ang pinto ni Daji. Sinabi niya na si Master Lai ay natutulog pa at hiniling sa kanya na maghintay ng 1 minuto. Nahihiya siya at gusto na niyang mag-leave nang maramdaman niyang naabala niya ang mga ito. Si Master Lai ay lumitaw mula sa likuran at sinabi sa kanya na mali ang pag-unawa niya sa sitwasyon at na si Daji ay dumating ng madaling araw upang pasiglahin siya. Sinabi niya na ipinaliwanag niya sa kanya na dapat niyang gawin ang lahat ng mag-isa. Ngunit hindi narinig ng babaeng Hangul. Sinabi rin niya sa kanya na dapat siyang mag-ingat sa kanyang reputasyon dahil ito ay isang sensitibong kaso. Ngunit naramdaman ni King na ang sitwasyon ay hindi ganun kadali. Dahil malinaw na sa kanya ang sitwasyon, tinanong siya ni Master Lai kung nagsimula na ang berdeng ulap na demonyo. Sinabi niya na nagsimula na ito at tinawag niya siyang Zionju Guest House ay may isang mataas na tore at ito ay isang magandang lugar upang tamasahin ang seremonya. Nag-alok ang hari na dalhin siya doon. Ang Zionju Guest House ay may isang mataas na tore at isang magandang lugar upang tamasahin ang seremonya mula sa larangan ng paningin ay malawak at medyo walang harang, at ito ay liblib din. Dahil hindi makaakyat ang mga ordinaryong tao. Napakaganda ng view mula sa Master Lai. Sinabi sa kanila ni Qin, ang direksyon ng seremonya. Dumating na ang mga matatanda sa luntiang lambak ng ulap at nakibahagi sa seremonya. Dumating ang pinuno ng Green Cloud Valley, na ang pangalan ay Gachang King, ay nagtanong kay Lady Qin kung siya ang amo ng magkapatid na nakilala niya kanina. Sinabi ni Lady Qin na tama siya tungkol dito.
Ngunit napagtanto ni Master Lai na ang itim na hangin sa lambak ay lubhang hindi kasiya siya at hindi siya sigurado kung sila ay ligtas. Sinabi ni Lady Qin na magsisimula na ang seremonya. Nagsimula na ang seremonya, at may kakaibang nangyari sa paligid. Naiisip na ni Master Lai ang tila may kakaiba, dahil hindi niya maintindihan ang sitwasyon, napagtanto niya na ito ay pasukan sa Demon World. Tinanong ni Master Lai ang kanyang mga kasama kung bakit sila ay napaka-relax at nag-e-enjoy sa tsaa. Sinabi ng hari na walang kakaibang nangyayari. Sinabi ni Master Zhou na pumunta sila dito para magsaya sa seremonya. Ang hari at si Zhou ay nasa parehong pahina tungkol dito. Ipinaliwanag ng hari na ang hanay ng Green Cloud Valley ay nilikha ng mga ninuno ng Green Cloud. Pagkatapos nilang makamit ang immortalidad, pinatibay nila ang hanay sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga pamamaraan ng Daos ng langit. Nagresulta ito sa pananatiling matatag ng selyo sa loob ng daan-daang taon. Idinagdag ni Zhu na ang seremonya ng Green Cloud Valley Locks ay ang seremonya kung saan ipinakita sa mundo ang lakas ng Green Cloud Valley. Yung tipong wala daw alam na oras na. Sa wakas, naiintindihan ni Master Lai kung ano ang sinusubukan nilang sabihin, ngunit may pakiramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso. Sinimulan ng nakatatandang masters ang seremonya. Sa una, napakaraming liwanag kaya mahirap para sa kanila na makita ang mga masters na sinusubukang isil ang demonyo at sinasabing hindi siya makakalaya. Ngunit sa kabila ng puwersa, ginagamit nila, ang mga demonyo ay hindi magawang palayain, nabasag ang aura ng bola at bumaba sila sa lupa. Ang bundok kung saan nagaganap ang pagtatanghal ay nabasag sa 2 piraso. Bulalas ni Master Lai na ito ang lakas ng Immortal Cultivator. Wala pa siyang nakikitang ganito. Siya ay namangha sa kapangyarihang taglay ng mga mortal. Nang makita ang lahat ng ito na nangyayari, siya ay naudyukan na i-cultivate ang isang mortalidad. Naisip niya na ito ay magiging mahusay kahit na siya ay kalahati ng bilang ng mga ito sa kanilang mga kasanayan. Hinangaan niya ang mga ito kaya nainggit siya sa mga ito. Ang bundok at ang mga batong nabasag ay nagsimulang gumalaw, at pagkatapos ay sumabog ang tubig mula sa kanila. Ito ay hindi inaasahan para sa kanilang lahat. Sinisikap ni Master Guangqing at ng lahat ng matatandang masters na alamin kung ano ang nangyayari noon. Sinabi ng master na si Gachangqing na ito ay tunay na pag-aapoy ng apoy at upang ilok ang hanay ng mga demonyo. Sinabi niya ang ilang mga salita at pagkatapos ay nagutos na buksan ang portal na bukas sa isang lugar sa kalangitan. Lahat ng Elder Masters, kasama si Master Gachangqing, ay nagsisikap na manatiling bukas ang portal. Pagkatapos ay lumabas ang apoy na dragon sa portal at inatake ang mga demonyo. Nakatakas siya at kumalat sa lugar. Tahimik na pinagmamasdan ni Master Lai ang lahat ng ito. Nagtagal ang laban ng ilang oras. Naghintay si Master Lai na matapos ang laban at nagtanong tungkol sa oras ng pagtatapos nito. Sinabi ni Yang na kung ihahambing sa nakaraang karanasan, magpapatuloy ang laban sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. Si Master Lai ay namangha ng makinig sa napakatagal na tagal. Tinanong ni Lady Qin kung gusto niyang magpahinga. Nakakaramdam na daw siya ng pagod at maghilamos muna at saka matutulog. Inalok siya ni Daji sasamahan sila. Lahat sila ay nakatingin kay Master Lai at Daji na papaalis. Sinabi ni King Lu na inaasahan mula sa isang dalubhasa na hindi siya magkakainteres sa ganoong katagal na laban. Mga master, sinabi mo na sa kabila ng lahat ng ito, ang Green Cloud Valley ay medyo malakas, tulad ng makikita mula sa nakaraang karanasan na ang array ay napakalakas at malakas pa rin. Sinabi ni King Lu na parang may kakaiba sa taong ito, habang si Master Zhu ay nagtaka kung ang Green Cloud Valley ay nakabuo ng mga bagong pamamaraan ng Daoist, ngunit sinabi sa kanya ni Haring Lu na wala siyang impormasyon tungkol sa hindi naalalang sinabi ng kanyang kaibigan na dahil sa hindi malamang dahilan, ang selyo ay lumuwag at halos mawala. Sa huling 2 araw na nakakagulat din para sa kanyang ama. Ang hari, sinabi pa na ang usok ng demonyo ay nabawasan ng malaki at umaasa siyang matapos ito ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Sa paggalang sa nakaraang taon, ang mga nakatatandang masters sa pangangasiwa ni Master Gachangqing ay umuulit ng ilang mga spelling. Ang labanan ay pinatindi, at pagkatapos ay nagkaroon ng selyo dahil sa spell at lumikha ng isang array. At si Master Gachangqing ay umalis at hiniling sa natitirang mga matatanda na pangalagaan ang sitwasyon. Sinabi ng isa sa kanila na huwag mag-alala ay kailangan lang nilang hintayin na mabuo ang hanay ng kagubatan at pagtakpan ng usok. Sa ganitong paraan, magtatapos ang seremonya. Pinag-uusapan yun ng mga Elder Master ilang araw na ang nakalipas.
Ang selyo ay hindi inaasahan at natakot sila na ito ay kaladkarin sila pababa, ngunit ito ay hindi ganito. At nag-iingat lang sila, nagpasya silang panatilihin ang array sa posisyon. At sinabi nila sa pinuno na bumalik at magpahinga. Pinasalaman ni Master Gachengking si King Lu tas sila ay umalis. Pagod na siya at gusto niya ng spa. Tila pagod si Elder Masters, ngunit nagsusumikap sila tungo sa pagbuo ng array upang ang usok ng demonyo ay makuha. Habang sa lambak isang lalaki ang nagbebenta ng steam buns. May nagtitinda rin ng malilinis na material. Isang lalaki ang humihiling na bilhin ang kanyang mga produkto sa pinakamurang presyo. Sa gitna nito, lahat ng lalaki ay naglalakad at matalas na pinagmamasdan ang lahat ng nasa paligid niya. Ngunit walang nakakaakit ng kanyang atensyon dahil ang pagkain ay tila hindi masarap para sa kanya, at hindi niya nakita ang mga batang babae na sapat upang bayaran sila. Hindi siya interesado sa seremonya ng demonyo ng Luck, dahil inaasahan niyang magiging katulad ito noong nakaraang taon. Tinawag niyang dull at boring ang lugar na ito para sa kanya. Ang kanyang katulong na naglalakad sa likuran niya, ay hiniling sa kanya na hamina ang kanyang boses na parang ipinagpatuloy niya ito. Maaaring marinig siya ng mga tao sa lambak, ngunit hindi rin ito nag-abala sa kanya. Ipinagyayabang niya ang pagiging lehitimong anak ng pamilya Liu. Sinabi niya na kahit ang punong Gachan King ay kailangang magbigay galang sa kanyang ama. Tapos may napansin siya at lumingon siya para tignan ito. May binili si Daji at nagustuhan ni Master Lai ang kanyang pinili. Biglang hinawakan si Daji mula sa likod. Ito si Mona at tinanong kung pwede ba silang maging magkaibigan. Si Daji, pati na si Master Lai, ay nabigla sa kanyang katapangan, ngunit si Lady Qin at Shiyu, ay sinisilip sila mula sa likuran. Tinanong siya ng lahat ng Master Lai, kung ano ang gusto niya sa kanila. Tinawag niya ang kanyang mga kawal at sinabing ang isang prangka na tao ay hindi sumasagot. Insinuations, pinalibutan ng mga sundalo si Daji at Master Lai. Sinabi ng lalaki na nine-love siya kay Daji at gusto niya ito. Hiniling niya kay Master Lai na iwan si Daji and get lost. Sinipa siya ni Master Lai. Mabilis ang kanyang pagkilos at nasugatan ng lalaki. Nagulat ang kanyang mga sundalo sa mabilis na kakayahan ni Master Lai. Si Haring Lu at Zhu ay dumating mula sa likod ng dingding at nagpakilala. Pinagalitan siya ng mga ito sa pagiging bastos sa harap ni Master Lai. Nagulat ang mga sundalo ng lalaki nang marinig na ang mga taong ito ay mula sa Immortal Dynasty at Lin Immortal Pavilion. Nagagalit si Master Lai at nagtatago si Daji sa likod niya. Muling inangkin ng lalaki na siya ang lehitimong anak ng pamilya Lu at kung paano siya nang ahas na mag-alsa laban sa kanya. Siya ay tumayo upang maghayganti sa kanila, ngunit siya ay mahina at si Master Lai, kasama ang kanyang mga kasama, ay binugbog siya ng mabuti. Nagalit siya dahil tinamaan din sila sa mukha. Nakiusap ang hari kay Master Lai upang patawarin ang Brad na yun dahil sa hamak na pagkilos sa ganitong paraan. Nais din ni Lady Qin na huwag nang palawigin ang laban na ito. Nagpasalamat siya sa kanilang napapanahong pagdating. Kung hindi lang daw siya tinulungan ng mga ito, isa lang siyang mortal na mahirap makitang mabuhay sa masamang mundong ito. Narinig ni Master ang dalawang tao na tila hindi nasisiyahan sa immortal na mundo kung saan sila bahagi. Sinabi nila na kahit na ang kaayusan ng lipunan ay Diyos sa kanilang mga nakaraang buhay, sila ay mga hamak sa lahat ng dako. Ngayon ay naisip nila na ilang tao ang katulad nila na ipinapakita ang gayong mga yabang, tulad niya. At nataman si Daji ngayon. Gusto niyang maglaho ang mga ganoong tao upang ang mundo ay magmukhang isang mapayapang lugar. Naririnig ng mga kasama ni Master Lai ang mga salitang yun. Ninanais niya na mawala ang mga ganitong tao na mahati sa lupa. Habang ang hari, Shiyu, at Lady Qin, ay nagulat ng hari. Master Lai ay nalilito sa kanilang reaksyon. Pagkway nilinaw niya sa sarili, na wala raw siyang ibig sabihin at nagpapahayag lang siya. Nagulat ang kanyang mga kasama dahil hindi pa nila nakita si Master Lai ng ganito kagalit. Lumuhad sila sa harap niya, inaamin na nilinaw niya ang kanyang punto. Inaalok nila sa kanya ang kanilang mga serbisyo upang may sagawa ang lahat ng maayos, hindi nakuha ang ibig nilang sabihin dito. Tinanong niya kung bakit sila nakaluhod sa harap niya. Madulas daw ang sahig kaya nadulas sila. Sinabi ni Master Lai na may napansin din siyang kasiyahan sa pagbabago ng panahon. Ibabalik daw muna niya si Daji, pero nag-aalala siya sa nangaasar kay Daji. Sinabi niya kay Lady Qin at Shiyu, mayroon silang higit na kapangyarihan at lakas kaysa sa kanya. Kaya hahayaan niyang hawakan nila ang sitwasyon ng lalaking ito.
Determinado silang sumunod sa utos ng kanilang master, bago pa man umalis, sinabi sa kanila na ang lalaking ito ay lehitimong anak ng pamilya Liu, at ipinalagay niya na ang kanyang pamilya ay makapangyarihan at mayaman. Nais niyang tiyakin na hindi sila gagawa ng anumang bagay na makakasira sa reputasyon o karangalan ng kanyang pamilya o maghayganti sila sa kanila. Sinigurado niyang nilinaw niya ang kanyang punto. Sinabi ng kanyang kasama na naiintindihan at alam na alam nila kung paano haharapin ang sitwasyon. Kinuha ni Master Lai si Daji at bumalik sa kanyang kwarto. Sinabi niya na dapat silang maging maingat sa susunod na pagkakataon. Ang lalaki ay nasugatan at umiyak ng masakit. Tinanong sila kung ano ang bagong drama na sinusubukan nilang gawin. Ipinagmamalaki niya ang pagiging anak ng pamilya Liu at na ang kanyang malakas na pamilya ay maaaring produce ng Immortal Cultivator sa nakaraan. Pinarangalan din ng pinuno ng lambak ang kanyang pamilya. Sinabi niya sa kanila na si Yao Mengji mula sa Immortal Palace ay uminom ng kanyang full moon wine bago niya naisip. Nagbanta sa kanila na siya at ang kanyang pamilya ay maghihiganti sa kanila. Ang mga Immortal Cultivator na nakatayo roon ay tila hindi interesado sa kanyang pananalita at kinuha ito bilang isang walang katotohanan na usapan na kahit na ito ay hindi mahalaga sa kanila kung ang kanyang ama ay isang Immortal Cultivator. Dahil nasaktan niya si Master Lai, binalaan siya na huwag nang lumapit sa kanila. Sa matala sa gabi, sina Qin, Xiu, at Lady Qin ay nagpunta sa bahay ni Master Lai. Tinanong ni Master Lai kung sino ang nasa pinto. Sinabi sa kanya ni Haring Lu na natapos na nila ang kanilang trabaho at nahawakan na nila ang sitwasyon. Binuksan ni Daji ang pinto at humingi ng paumanhin si Master Lai dahil nakasangkutan na gulo. Sinabi niya na wala siyang anumang espesyal na regalo para sa kanila, ngunit nagsulat siya ng ilang mga salita para sa kanila na maaari nilang dalhin. Binuksan nila ang sheet. Ang mga salita ay nagsasaad na mayroong pagpatay ng hindi gumagalaw at merong mga galaw ng walang patunay. Ito ay isang tula na isinulat ni Master Lai para sa kanilang hindi natitinag na katapangan. Nagpasalamat sila kay Master Lai sa pagsulat para sa kanila. Magalang silang umalis sa kanyang bahay. Pagkalabas naman ng bahay, takot sila dahil natatakot sila na galit si Master Lai sa pagkakataong ito at isinulat ang mga salitang yun bilang paalala para sa kanila. Determinado silang magtrabaho pa. Sa susunod na mag-away sila kung sino ang maswerte. Sapat na upang panatilihin ang kanyang mga salita. Nalungkot si Master Lai sa nangyari kay Daji. Tinawag niya ito at nangako itong aalagaan siya ng maayos at hindi na siya muling ilalagay sa panganib. Sinabi ni Master Lai na nangyari ito dahil siya ay mortal at walang anumang kakaibang katangian. Maaari lamang siyang humingi ng tulong sa Immortal Cultivatives. Tinanong niya kung hindi siya masaya sa kanya. Naisip niya na isang Master Lai ay o dumedalo muli. Si Master Lai ay palaging iniisip na hindi niya kayang harapin ang anak ni Lu, na isang brat. Naisip niya na kung mayroon siyang pambihirang mga katangian, sinalakay niya ito at binugbog ng malupit. Siya ay humingi ng kanyang opinyon. Siya ay sumang-ayon sa kanya sa pangunahing bulwagan ng Green Cloud Valley, si Ayo, at ang kanyang kapatid na babae ay sumasamba, nang may pumasok na isang lalaki at tinanong kung bakit nila siya tinawag na Master Gotch. Ang King ay ang kanilang ama at si Ayu Master ay humiling sa kanya na pumunta sa gusto niyang ipakita. Isang bagay ang kanyang ama. Tanong niya na napaka-misteryoso niya na parang may kayamanan. Siniguro niya na magugulat ang kanyang ama. Ipinakita niya sa kanya ang napakalaki at malambot na puting singaw. Kumilos si Master Guang King na parang nagulat at tinuya ang anak na inakala niyang ang kanyang ama ay matanda na at pinagtatawanan siya. Ayaw ni Master Ayo na masaktan siya ng kanyang ama. Sinabi ni Master Guang King na siya ay nagtrabaho ng husto upang isara ang mundo at binibigyan nila siya ng mga itlog na makakain. Sinabi niya na ang kanyang mga supling ay walang utang na loob, bagaman pinalaki niya sila ng may pagmamahal at pangangalaga. Muli siyang inalok ni Master Ayo ng mga tinapay, ngunit sinabi ng ama na talagang galit siya sa kanila at baka sila mismo ang mga itlog. Sinabi ng kanyang anak na babae na ang mga tinapay na ito ay mula sa isang eksperto. Nagulat si Guang King nang marinig ito at tinanong kung ang lalaki ay may antas ng cultivation na mas mataas kaysa sa kanya. Sinabi ni Master Ayo na ginagamot sila ng eksperto ng lugaw at itlog ng tsaa at iniimpake ito para dalhin nila. Aniya, ang ibig sabihin nito ay natira na ang mga itlog na inalok sa kanya. Pinilit ni Master Lai ang kanyang ama na kainin ang mga steam buns. Sa wakas, pumayag ang ama na kainin ang mga steam bun na ito.
Nakita niya ang mga ito at nagkomento na ang mga steam bun ay puting bilog at mahusay na tinukoy ang mga steam bun na ito ay walang mga dumi at mukhang malinis at bilog. Masyadong maganda ang pagkain para ipagpalagay na ito ay natira laman. Ang Master Gotch ang king, tulad ng pakiramdam ng mga buns habang pinaalalahanan siya ng mga kamay niya tungkol sa kanyang asawa. Noong bata pa sila, siya ang unang nakagat at nawala sa lasa nito. Sinabi niya na ang mga tinapay na ito ay may lasa ng Daoist. Kinain ng ama ang steam buns at nawala sa lasa nito. Sinabi niya sa kanyang mga anak na nabiyayaan sila ng isang kamanghamanghang pagkakataon. Pumayag naman ang kanyang mga anak at ipinagmamalaki ang kanilang swerte. Sinabi ni Master na nakakatuwang malaman na may mga kamanghamanghang tao sa labas ng Green Cloud Valley. Naisip niya na walang mga regalo na ibinigay ng walang dahilan sa mundong ito. Ngunit si Master Lai ay nag-alok sa kanyang mga anak ng napakagandang pagkakataon. Sigurado siya na si Master Lai ay masigasig na malaman ng higit pa tungkol kay Master. Habang sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa kanyang mga anak, ang kapangyarihan ng Master Light sa tuktok ng immortal na mundo, itinuring ng eksperto ang langit at ang lupa bilang mga piraso ng chess. Sa makatuwid, inisip ng Master na kailangan siya ni Master Lai at inanyayahan siya sa laro. Sinabi niya sa kanyang mga anak na nalaman na niya ngayon ang tungkol sa mga intensyon ng Master Lai at pag-iisipan itong mabuti sa nalalapit na panahon. Dumating ang kasambahay upang sabihin sa kanya na ang Saintess ng Immortal Palace ay dumating upang salubungin siya. Sumang-ayon ang Master sa kanyang pakikipagpulong sa kanya. Si Lady Qin ay nakatayo sa lugar ng pagpupulong at nagmamalasakit. Ganap na sa isang kakaibang tanawin na nakasabit sa dingding ng silid. Siya ay napako ng malalim sa frame nang pumasok ang Master sa silid at tinanong ang layunin ng kanyang pagdating. Lumingon siya sa kanya at sinabi na siya ay narito upang bati sa kanyang Yukolgu. Tinanong siya ng Master kung nakagawa na ba siya ng tagumpay. Sumagot siya na nakatagpo siya ng isang pagkakataon. Kaya naman, hindi sinasadyang nakalusot siya. Aniya, tila pinaghirapan niya ito. Sumagot siya na hindi siya nagsumikap. Nagkomento si Master na ang mga tao ay talagang naging mayabang habang sila ay nagmamature. Sinabi ni Lady Qin Manian na maaari rin siyang makakuha ng pagkakataon kung siya ay interesado. Tinanong niya kung ang pinag-uusapan niya ay ang eksperto. Nagulat siya nang malaman na alam na ni Uncle Go ang tungkol kay Master Lai. Bagamat ngayon lang niya nalaman ang tungkol sa kanya, nagkunwari itong matagal na niyang kilala. Sumagot si Lady Qin Manian na ito ay inaasahan kay Uncle Go. Sinabi niya na kung alam niya ang tungkol sa kanya, tiyak na mayroon din siyang ilang paniwala tungkol sa pagtatapos nila ng Luchek. Nagulat naman si Master. Sinabi pa niya sa kanya na nakipag-ugnayan siya sa Qinlong Immortal Dynasty at inalis ang lahat ng pamilya Liu na dumalo sa seremonya. Ito ay masyadong maraming impormasyon para sa Master, ngunit nagpatuloy si Lady Qin. Ipinaliwanag pa niya ang dahilan ng kanyang takot na nakaramdam siya ng takot na isipin ni Master na nangyari ang lahat ng ito sa kanyang teritoryo. Ngunit ito ay nakaaliw sa kanya. Alam ng Master na yon ang lahat at hindi siya galit sa kanya. Pagkatapos ay humingi siya ng pabor sa kanya at sinabing magiging mabait ito sa kanya kung aalisin niya ang pamilya Lu. Sumigaw ang Master na wala siyang ideya tungkol dito. Sa halip, tinanong niya si Lady Qin kung alam niya na ang pamilya ni Lu ay nasa fusion stage noong 1 siglo. Sinabi niya na alam niya ang lahat at pumunta pa rito para tanungin siya tungkol sa pabor na ito. Nagtanong pa siya kung alam niya na ang pamilyang Lu ang gumawa ng mga immortal. Muli niyang sinabi na alam niya rin ang tungkol dito. Nakakagulat ito para sa kanya na kahit alam niya ang tungkol dito, sinusubukan niyang hawakan ng pamilyang ito sa kanyang teritoryo at gusto niyang sumama siya sa kanila. Sa misyon na ito, sinabi niya sa kanya na nasaktan nila ang Master Lai dahil nagpasya silang alisin sila sa teritoryo. Hinawakan ni Master ang kanyang ulo at nagtanong tungkol kay Master Lai. Kung kanino ang Saintess ng Lin Immortal Palace upang mambola sa kanya. Sa puntong ito, sinabi niya na si Uncle Gu ay isang makitid na tao kung nag-iisip siya. Ito, ginamit ng pamilya Liu ang kanilang napakalaking kayamanan upang apihin ang mga tao at dukutin ang mga kababaihan. Naniniwala siya na hindi ito nakakahiyang alisin ang mga ito. Iminungkahi niya na maaari rin niyang gamitin ang sitwasyon para kumpletuhin ang order ng mga eksperto at pasayahin ang eksperto. Sinabi niya na dapat niyang kunin ang pagkakataong ito upang pasayahin ang eksperto, kung nagtagumpay siya sa pagpapasaya sa eksperto, kung gayon ang pagkakataong iniaalok ng Master ay hindi magiging isang pag-aaksaya. Sinabi niya na hindi siya pupunta dito para humingi ng tulong kay Uncle Gu,
Bagkus dahil sa Lin Immortal Palace at Long Immortal Dynasty dahil mahirap alisin ang pamilya ni Lu nang walang tulong niya. Naisip niya na kapag dumating ang oras, magbabahagi siya ng ilang pagkakataon kay Uncle Guo na medyo nakakainis para sa kanya. Inabuso siya ng Panginoon at inakala niyang katulad lang siya ng kanyang amo. Ngunit sinabi niya na makikipagkita muna siya kay Master Lai at pagkatapos ay makakapagdesisyon na siya. May sasabihin sana siya kay Uncle Guo, ngunit bigla silang nakaramdam ng panginginig ng boses. Sinabi ng Master na nararamdaman niya na ang vibration na ito ay nagmumula sa direksyon ng array. Patakbong pumasok ang katulong sa silid at sinabi sa amo na may nangyaring kakilakilabot sa seremonya. Siya ay dapat ay pumunta at tumingin. Ang mga nakatatandang Master ay nanghuhula, ngunit ang mga bato ay sumabog at ang mga demonyo ay nakatakas. Sa hapon nang lumubog ang araw, dalawang lalaki ang naglalakad sa kagubatan. Tinanong ng binata ang matanda kung may balita ba siya tungkol sa young master. Sumagot ang matanda na walang balita mula sa phonograms, ngunit walang dapat ikabahala. Dahil napakatalino ng young master simula pagkabata at napapaligiran ng mga gwardya. Sa makatuwid, walang anumang mapipinsala sa kanya. Bigla silang nakarinig ng ilang pagsabog at naramdaman ang vibration. Lumingon sila para makitang may matalim na liwanag na nagmumula sa direksyon ng Berdeng Cloud Valley. Nagtanong ang young master kung may nangyari sa Lock Demon Ceremony. Napansin ng young master na ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya. Nagtanong ang matanda tungkol sa kanyang komento. Sumagot siya na ito ay 2,000 taon na at hindi niya nalaman ang sikreto ng pagbangon ng pamilya Lu. Sinabi niya sa kanya na ang pinakamahusay na oras upang umatake ay kapag ang mga salungatan ay nasa rurok. Kung mas magulo ang ibang mga lugar, mas malaki ang pagkakataon nilang maglunsad at umatake. Sinabi niya na wala siyang ideya na matagal nang pinagnanasaan ng Master ang Green Cloud Valley at naghihintay ng araw. Kapag ang Green Cloud Valley ay naging mahina at hindi makontrol ang selyo para sa lahi ng demonyo, kung nagawa nilang sirain ng lambak, ang lahat ng mga bagay sa lambak ay pag-aari nila. Kung pumunta sa kanila ang Green Cloud Valley para humingi ng tulong, hihingi sila ng maraming kayamanan. Bilang kapalit, sinabi pa niya sa kanya ang tungkol sa kanyang plano na determinado siyang lumikha ng mas maraming kaguluhan. Kung ito ay hindi sapat upang pilitin silang lumapit sa kanya para humingi ng tulong upang humingi siya ng pera ay isang gantimpala sa pag-alok ng kanyang tulong. Hinangaan siya ng isang lalaki, sinabing isa nga siyang matalinong tao para sa buwatan ng planong ito. Sinabi ng batang tagapagtanggol na huwag nang ipagpaliban pa ang kanyang plano, sa halip ay simulan ng aksyon. Nakipagtulungan sa kanila ang young master para maging matagumpay ang insidenteng ito. Hindi ito nagkakahalaga ng pagkawala, kaya tumakas sila sa direksyon ng Green Cloud Valley. Ang mga demonyong may isang mata ay kumalat sa buong lugar at tila makapangyarihan. Si Haring Lu at Lady Qin ay dumating upang magsya-Saturday sa insidente at nalito. Sinabi sa kanila ni Uncle Guo na ang selyo ay lumuwag sa taong ito at nais na sirain ang hanay, kaya pinalabas ang Diablo. Kung alam ng mga demonyo na mamamatay sila, gagawin pa rin nila. Patuloy pa rin sa paglapit at pigilan siya. Sinabi ni Lady Qin Manian na kamakailan ay nakatagpo nila ang Demon Starfall at tiwala sila sa kanilang sariling kamatayan. Kung hindi nakialam si Master Lai, si Uncle Guo ay gumagawa ng circular spell nang tanungin niya kung sinabi ba nito sa kanya ang tungkol sa Demon Starfall at ang malaking devil ay may cultivation level ng pagsubok ng Diyos. Pagkatapos ay inatake niya ang mga demonyo gamit ang kanyang kapangyarihan. Ang mga demonyo ay napilitang paatras. Tumulong siya sa pagsasabing tutulungan nila siya, kaya inilalayo siya sa gitna ng hanay. Biglang lumitaw ang isang matalim na liwanag na naging dahilan upang mahirap makita ng lahat. At pagkatapos ay lumitaw ang 4 na mata na demonyo na napakalakas at may hawak ding espada. Ang nakatatandang masters ay hindi nakagawa ng mga hadlang para sa kanya. Sinabi ng demonyo na handa siyang ialay ang kanyang sarili bilang alay para salubungin ang Panginoon. Choka, pumutok ang tiyan nito at may lumabas na dugo mula rito. Nagulat si Lady Qin Manian at ang hari sa pag-ataking ito, dahil ito ay isang sorpresa para sa kanila. Bumagsak sila sa lupa at walang ideya kung ano ang nangyayari. Hinawakan ng demonyo ang isang lalaki mula sa kanyang balikat habang ang mga mata ng lalaki ay lumuluha sa kanya sa takot. Si Lady Qin Manian at Haring Lu ay nakatingin sa demonyo. Ang demonyong kumukuha ng tao. Isang malaki at maruming bagay ang lumitaw na handa ng kainin ang taong yun. Gulat na tanong nila sa Panginoon. Ano ang bagay na ito?
Sumagot siya na ang mga bagay ay magiging mas masahol pa ngayon. Napansin sila ng malaking demonyo na nakatayo. Sumigaw si Ancleo na hindi nila dapat hayaang dumami ang malademonyong bagay na ito kung hindi nila gagawin yon. Masisira ang hanay kung ang lahi ng demonyo ay magpapakita sa buong mundo ng immortal cultivation ay mawawasak sa isang iglap maliban kung ibababa ito ng mga Diyos. Tinawagan ni Uncle Go ang lahat ng kanyang mga kasama at hiniling na tumulong sa kanya. Dumating ang demonyo mula sa likuran at nilamon si Uncle Go at ang kanyang mabangis ng ngipin na lalaki at nabigla si Lady Kinmanian sa tanawing ito. Nilinggan ni Manyon ang palasyo kung saan nakasilong si Master Lai at inisip kung kasama ba ito sa plano ni Master. Sa silid si Master Lai ay natutulog. Iniisip ni Manian kung matutulungan sila ni Master Lai. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa gitna ng mga demonyo. Inatake siya ng isa sa mga demonyo at sinubukan siyang lamunin. Napansin niya ito sa takdang panahon at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang hadlangan ang pag-ataking ito. Ang pag-atake ay nagdulot ng kaguluhan. Naisip niya na hindi siya nagkasundo at lalo na, ang mamatay sa ganitong paraan ay kaiyahiya para sa kanya. Humingi siya ng tulong. May dumating na isang golden paper crane na damapo sa mga kamay ni Manyang sa likod. Dumating ito sa isang mahabang hanay ng mga paper crane. Iniisip niya kung ito ay ipinadala ni Master Lai sa kanya. Nagalit ang demonyo sa ideya ng paper crane at hindi niya maiwasang magtaka tungkol sa planong ginawa ni Master Lai. Nagalit ang halimaw at sinabi sa paper crane na hindi siya nito mapipigilan. Ang pag-atake ng demonyo, ang paper crane, ngunit ito ay dumarating. Natakot dito ang demonyo at nagtaka kung bakit umiiral ang nilalang na ito. Tumakbo ang demonyo pauwi at ayaw nang bumalik dito. Ang paper crane ay nagbukas ng isang sukat para sa halimaw bilang kanilang tanging pagtakas mula sa mundo. Nilamon ng dimensyon ang mga halimaw at walang iniwang bakas ng insidente. Si Manyang at ang iba pang mga Elder Masters ay namangha na ang kapangyarihan ng paper crane at ang hari ay nabigla pa rin. Sinusubukang unawain ni Uncle Go kung nakatakas ang demonyo sa ibang dimensyon, ngunit ang mga nakatatandang Aster ay umawit tungkol sa pagtakas ng demonyo. Nagtipon sila sa kanilang paligid upang pasalamatan si Saint Asyang sa kanyang tulong at nagpasalamat din kay Lin Immortal. Naisip ni Manyang na si Master Lai ay dapat na nagplano nito ng maaga dahil maaaring ito lang ang dahilan kung bakit niya ito binigyan ng paper crane. Mapagpakumbaba niyang sinabi na hindi siya ito. Magpapasalamat sana sila, ngunit mas may karapatang pasalamatan si Master Lai. Nagpasalamat din si Tiogu sa kanya at pinahahalagahan siya para sa kanyang mahiwagang bagay. Sinabi niya sa kanya na lahat ito ay kay Master Lai, at ang mga paper crane na ito ay ang mga laruan na nilikha ni Master Lai. Natigilan si Uncle Go sa narinig at nakumbinsi siya sa Power Master Lai na hawak. Hindi tinatanggap ng isip niya ang katotohanan. THT, ang larwang ginawa ni Master Lai ay pinilit na bumalik ang demonyo at isara din ang pasukan sa mundo ng demonyo. Sinabi niya na ito ay totoo dahil nakita niya ito sa sarili niyang mga mata. Hindi dapat siya ang nagdududa dito. Si Uncle Go ay inspirasyon ni Master Lai at tinanong si Manyang kung may pagkakataon pa siyang matuto mula sa Master Lai. Tinanong kung maaari siyang maging isang piraso ng chess para sa Master Lai. May sinasabi pa ni Manian ng tungkol sa pamilya Lu, ngunit sumabad siya, sinabing kaya niyang gawin ang lahat para maging magandang piraso para sa kanya. Napansin nilang pareho ang pagpasok ng dalawang lalaki at lumingon sa kanila kalahating oras na ang nakalipas. Ang mga tagapagtanggol ay patungo sa Green Cloud Valley. Nang makita nilang tumakas si Demon kasama ang mga katulong ng mga paper crane, nagulat sila dahil hindi ito inaasahan para sa kanila. Laking gulat nila dahil winasak ng papel na kasing laki ng palad ang bagay na demonyo. Naisip nila na mula nang magkaroon ng ganoong mga kakayahan ng Green Cloud Valley at Lin Immortal Palace, napagtanto nila na ang paraan ng pag-atake ng snake method ang gagamitin, at ngayon ang pinakamagandang plano ay ang pabor sa kanila. Sa kasalukuyang sandali, binati ng mga tagapagtanggol ang lalaki at Senior Gu. Ipinakilala nila sila bilang ang nakatatandang tagapagtanggol at ang pangalawang tagapagtanggol ng pamilya Lu. Sila ay handa na upang alisin ang mga ito mula sa Senior Gu's pamilya ay natagpuan ito bilang isang ginintoang pagkakataon. Nakita ng mga tagapagtanggol na kakaiba ang kanilang tugon. Naisip nila na kung alam nila ang tungkol sa kanilang palihim na pag-atake, pinupuri ng mga tagapagtanggol ang kanilang mga paper crane at sinabing labis nilang nabigyang inspirasyon ang mga ito. Sinabi na ito ay regalo mula kay Master Lai.
Naisip ng nakatatandang tagapagtanggol na sila ay sapat na mapalad na nasa ilalim ng gayong eksperto at naiinggit siya sa kanya. Umalis sila na nagsasabing masama ang pakiramdam nila ngayon. Pinigilan sila ni Uncle Goose at hiniling na manatili sila ng kaunti.